Magandang umaga po sa atin. Tayo na po ay simula na sa ating pong gawain sa umagang ito. At magandang umaga din po sa ating pong FB live viewers na patuloy po sumusubaybay po sa ating pong gawain. At sa ating pong unang awitin ay paglilingkod kay Hari Jesus. Maligaya kaya ring Jesus, maligayang paglilingkod, mapayapa at galak akong lubos. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibuhos. Ako'y payaman ay tuwa, paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kaya ring Jesus, maligaya sa pagsunod. Buhay ko't yamay ko sa gihandog. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibuhos. Ako'y payaman ay tuwa, paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kaya ring Jesus, maligayang paglilingkod. Ako'y ligtas sa kanyang pagkatubos. Maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya ibuhos. Ako'y payapat may tuwa, paglilingkod kay Jesus. At sirpo natin ang siyang tumatamis. At sa ulit pong stanza, tayo ay tatayo para po sa ating pong opening prayer. Jesus, araw-araw puso ko'y nalalapit. Sa ringal ng umaga, higit ang kanyang dikit. Higit siyang marilag sa lahat kong iniisip. Araw-araw sa aking higit siyang tumatamis. Di natin malililit dito sa pagpangin. Doon higit at higit ang tamis niya sa akin. Walhati niya'y bumati ng akin siyang makita. Higit siyang marilag kaysa tala sa umaga. Kasiyahan ang kaluluwa ko sa kanya'y labis. Araw-araw sa aking higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pampangin. Doon higit at higit ang tamis niya sa akin. Ang aking puso ay agad niyang iniibsan. Sa kaniyang piling bawi na ang kalungkutan. Mahal ko ang Kristong sa sala ko ay nagsakit. Araw-araw sa aking higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pagpangin. Doon higit at higit
sa tuwing may pagtitipong ganito, lagi po kami may dalang po sa salamat dahil ito ay tinuturing po namin pribileyo dahil pinagkakalob mo sa inyo. Pribileyo makarinig muli ng mga salita, pribileyo makita ang mga kapatid at ang fellowship sa isa't isa. Nawa Panginoon ang pagkakataon nito hindi masayang at maging kapatid ang hinataw sa amin lahat. Una, sa pagtitipong ito ay muling manumbalik ang sigla ng pagkakapatiran. At pangalawa, sa maririnig po naming aral mula sa inyong mga salita ang bawat sa naway nagkaroon ng pagkakarang spiritual magagamit sa kanyang paglago bilang isang Kristiyano. Salamat po. Kung meron man po sa aming kalagitnaan na yung idinako dito na wala kang personal na relasyon sa inyo, hindi ka pa niya tinanggap sa kanyang puso bilang Diyos sa sarili ng kalakabitas, gamitin mo po kami noon. Ipinapakiusap po namin ang pagkakataong ito na magamit upang sa kanyang puso ay maintindihan niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa inyo bilang Diyos sa sarili ng kalakabitas. Sa kabuuan, nagpapasalamat kami na gagabayan kami ng banal na Espiritu mula sa simula mula sa matapos po ang gawang ito. Dalangin namin ang kapugyan, kalwalatian at karangalan ay para namin sa iyo. Sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Bago po tayo dumako sa ating pong scripture reading, makakarinig po tayo ng tanging bilang na nagmumula po sa ating mga miyembro ng KPS. Kami na po sa mga katawaran.
Maraming pong salamat sa ating pong awitin, ating pong narinig. Sa Diyos po ang kalawalatiyan. At bago po tatawagin ng ating pong tagapagsalita ay bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon ay inahayaan ko po kayong tumayo para po sa ating pong scripture reading. At makikita po natin ang ating pong scripture reading. Galatians chapter 3 verse 28 and Psalms 133 verse 1. Aking pong babasahin ang una, ang Galatians chapter 3 verse 28. Ito po ang nasasabi, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At lipat po natin sa Psalms chapter 133 verse 1. Sabi po, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ulitin po natin pagkabasa sa salita ng ating Panginoon at po. At ihanda na po natin ang ating pusong isipan para po sa mensahe na ipapahayag ng ating kapatid na si Brother Joel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At hindi mo sa mga nakikinig sa FB Live, magandang umaga din po sa inyong lahat. At tayo magkapay maranayin mo pang isang Diyos Panginoon. Ama namin na dakila namin Diyos na makapangyarihan namin sa lahat. Kaya namin Diyos na nagpapasalamat na kami magkakapadilig tinipon mo upang sama-sama mag-aral at sama-sama ka namin purihin sa aming buhay. Tarap din namin bilay sa Kristiyani na para sa buhay namin ang iyong salita. Dahil ang salita mo siyang ilaw namin sa mundo ito. Panginoon, pagkakas ng mundo ito ay napakabilang Panginoon. Dalayan din namin sa umagang ito na bigyan ko ng karunungan at tulala mo sa iyo upang lubusan ko kung may paliwanag ko ng mga isang iyong salita. Dalayan din namin na ipatulang makita at magwalahati sa umagang ito, Panginoon. At dalayan din namin ang pag-aaral namin, ang gawain na ito maging pagpapala sa amin at maging hamad sa amin upang patuloy namin paglingkuran habang nandito kami sa mundo ito. Ito pa sa dalangin sa panghalan ng tagapagligtas sa Kristo. Amen. Yung pa yung ating pagbulay-bulayan po ngayong umaga na tulad ng nakikinatan natin sa ating Monitor TV, sa biyaya po ng Panginoon na pinamagitan kong pagkakaisa kay Kristo. Pagkakaisa kung titignan natin sa wikang English unity. It means sa Tagalog, pagkakaisa, sama-sama, although bilang isang Kristiyano na nagkakaisa o sama-sama, tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo bilang isang magkakapatid, lalong-lalo na sa Panginoon po. Kaya yung kinuha ko siya sa Galatians 3:28, Psalms 133 verse 1, tulad ng binasa ng ating kapatid at muli ko pong babasahin. Sabi nga ng Galatians chapter 3 verse 28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging halipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kay lahat ay isa kay Kristo Jesus. Yun po yung sinasabi niya. Kaya tayo po mga anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos ay isa dahil sa pagtanggap natin kay Kristo na Panginoon natin at sarili natin tagapagligtas. O isa yung pananampalataya natin dahil kay Kristo po. Kaya kung titignan natin yung Ephesians, makikita natin doon na meron tayong iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo. Kaya bilang isang Kristiyano po ay isa tayo dahil kay Kristo po. Bagamat marami tayo, pero tayo isa. Tayo mga anak ng Diyos o mananampalataya o alagad ng Diyos. Although madalas ang tawag sa atin, tayo mga Kristiyano. Marami tayong bilang, pero isang tawag sa atin, Kristiyano dahil kay Kristo. Kaya ang Panginoon Kristo, pantay-pantay po yung paningin niya sa bawat sa atin. Sana bilang isang Kristiyano, ganyan din po tayo na pantay-pantay yung pagmamahal natin sa bawat sa.
Bagamat marami po tayo, tulad po ng katawan, isa lamang pero maraming sakap. Pero ang katawan natin, ang bawat sakap niya ay napakalaga sa buhay natin. Kaya ganyan din tayo kay Kristo. Although tayo po yung katawan ng iglesia, although alam natin si Kristo yung ulo o yung ulo ng iglesia. Kaya narito tayo nga lahat dahil kay Kristo. Kaya bilang isang Kristiyano, napatuloy tayong magkaisa o sama-sama tayo para sa Panginoon ko. At sabi nga ng Psalms 103 verse 1, tulad ng binasa ng ating kapatid, sabi niya doon na masdan o tignan ninyo na napakabuti at napakaligaya ng mga magkakapatid dahil lagi silang sama-sama sa pagkakaisa sa Panginoon ko. Kaya tayong lahat po ay napakaligaya dahil nagkakaisa tayo sa Panginoon ko. Higit na maligaya ang ating Panginoon ko kapag patuloy tayo nagkakaisa sa Kanya. Kaya bilang isang Kristiyano na magkaisa tayo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa makalangit na bagay po. Ano ba yung makalangit na bagay? Yung salita ng ating Panginoon po. Na sana sama-sama nating pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Sama-sama tayo, magkaisa tayo na ipangaral ang kanyang salita. Magkaisa tayo, masama-sama tayo sa paggawa ng kabutihan at katwiran sa biyaya ng ating Panginoon po. Kaya bilang sa Kristiyano, nagkakaisa tayo sa kagalakan, sa fellowship natin sa Panginoon po. Magkaisa tayo sa mga desisyon at idea ng ating mga pag-isip. Sabi nga ng Pilipos, kung babasahin po natin, magkaisa tayo ng pag-isip. Magkaisa tayo ng akala, magkaisa tayo ng pagmamahal. Kaya bilang isang Kristiyano, nagkakaisa tayo sa kapayapaan na galing sa Panginoon po. Kaya bilang isang Kristiyano naman po, kapag nagkakaisa tayo para sa Panginoon po, makakapagbigay tayo ng karangalan sa kanyang malalangin po. Although bilang isang Kristiyano na alam natin yung sanhi ng pagkakaisa natin dahil sa Panginoon po. Bakit po? Dahil siya'y makapangyarihan o siya'y Diyos na makapangyarihan, banal, perfecto, walang kapintasan, walang kapantay sa lahat ng bagay o sa lahat ng tao. Kahit anong kapangyarihan sa mundo ito, walang kapantay ang kapangyarihan ng ating Panginoon po. At sabi nga ng 1 Peter chapter 3 verse 8, sabi niya, tatapos-tapusan o kaulit-ulihan, tayong lahat ay magkaisang akala o magkaisa tayong ideya. Magdamayan tayo bilang isang magkakapatid, mag-ibigin tayo bilang magkakapatid, at mawain tayo. Hindi lamang ngayon, mapagkubarang loob po tayo sa tulong ng Panginoon. O sana makita sa atin yung katangihan ng isang mananampalataya dahil kay Kristo na sama-sama tayong makipag-isa sa Kanya. Although alam natin ang bilang isang Kristiyano, ang nagiging mabuting halimbawa sa atin, although yung mga unang mananampalataya, naging halimbawa din sila sa atin, pero yung kaisa-isang tunay na walang kapatid na katangihan ang ating Kristo na tinigap natin sa buhay. Sana po, matularan natin siya sa tulong ng banal na Espiritu sa bawat sa atin po. O sana makipag-isa tayo sa lahat ng oras o anong po sa Panginoon po para mapagtagumpay natin sa ang mundo nito. Kaya yung unang punto natin, unity in love in Christ, pagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo. Kaya bilang isang tao naman po, nagpapasalamat tayo sa pagmamahal ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin, ibinigay niya sa bawat sa atin po nung sinubo niya ang kanyang butong na o ang kanyang kaisa-isang anak po para pagbayaran o rebusin ang ating mga kasalanan doon sa krus na Kalbaryo po. Kaya bilang isang Kristiyano po, hindi na tayo makakahama kundi magkaroon tayo ng buhay na walang yan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya ang ating Panginoon Kristo po. Sabi nga ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan,
na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan po. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, namatay si Kristo dahil sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos o ni Kristo, ginawa niya lahat para sa atin po. Dahil sa pag-ibig, pinili niya tayo para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinatawad tayo. Pinatawad tayo kahit gaano karami ang nagawa nating pagkasala po. Dahil sa pag-ibig niya, nagkaroon tayo ng buhay spiritual o pagpapalang spiritual. Kaya dahil sa pag-ibig niya, tulad ng hagdan ng Diyos, sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi tayo mapapahamak po kundi magkaroon tayo ng buhay na walang ganyan. Bagang kung buhay na walang ganyan, makakamtan natin yan pag wala na tayo sa mundo ito. Kaya sana, lahat tayo inibig natin ang ating Panginoon po. Kaya sa ibinigay ng Panginoon Kristo na pagmamahal sa bawat sa atin, sama-sama nating magmahalan tayo bilis ng magkakapatid. Kaya sabi nga ng John 15:12, ito ang aking utos na kayo magiging sisitsa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya tulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon na gusto niya na magmahalan tayo magkakapatid. O utos niya na magmahalan tayo kung gaano niya tayo minahal. Ganyan din tayo magmahalan bilang isang magkakapatid po. Sana sa araw-araw nating buhay o habang nabubuhay tayo sa mundo ito, magmahalan tayo. Diba, lagi natin pinapadama sa kapatid natin pagmamahal natin. Lalo na kapag meron siyang pagsubok na pinagdadaan sa buhay. O kapag sinangina sa pananampalataya, lagi natin siyang hinikaya na yung maging kalakasan niya, yung salita ng ating Panginoon po. O yung pagmamahal na galing sa Panginoon po. Ganyan tayo bilang isang mananampalataya po. Kaya bilang isang mananampalataya naman, kaya pinapatawad natin ang ating kapatid dahil din yan sa pag-ibig na galing sa Panginoon po. Pero yung galing sa sarili natin, hindi natin kaya makatawarin yung kapatid natin walang pagmamahal, kundi sa pagmamahal po. Kaya kahit gaano karami ang nagawa natin pagkakasala, pinatawad tayo ng ating Panginoon. Sabi nga ng Colossus chapter 3, na magpatawaran tayong magkakapatid kung paano na tayo pinatawad po ng ating Panginoon. Sana bilang sa Kristiyano, may sagawa po natin yan, bagamat minsan napakahirap gawin. Pero yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat gawin natin bilang isang Kristiyano. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Matthew 18, na ang pagpapatawad natin kapatid, hindi lamang isang beses, kundi 70 times 7. Ibig sabihin po na yung pagpapatawad natin sa kapatid ko ay walang hangganan. Na ibibigay natin kapag siya nagkasala sa atin. Sana kung hindi niya sinasadya na magkasala sa atin, sana patawarin ko natin. Ganyan din yung kapwa natin. Bagamat tayo mga Kristiyano, dapat iba tayo sa mga hindi mananampalataya. Na dapat magpatawad tayo, hindi tayo mapagmataas. Minsan dapat tayo maging dahilan para mapagkumbaba tayo. Hindi yung dapat tayo nagpamataas sa kanila, pero dapat tayo pa rin ang mapagkumbaba bilang isang Kristiyano, magpatawad bilang isang Kristiyano po. Dahil yan sa pag-ibig na galing sa Diyos po. Kaya tayong lahat po na magkakapatid, magkaisa sa pag-ibig ni Kristo. Kaya sa mga oras na ito na wala pa itong tunay na relasyon sa kay Kristo, sana ito po yung oras o panahon po upang ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas po. Ibigin natin siya para hindi tayo makahamak. Kundi magkaroon tayo ng buhay na walang ganito. Diba? Alam natin bilang sa Kristiyano, kapag hindi mo inibig ang Panginoon po, ikaw ay mapapaamak, nasa sayo pa yung puhon ng Diyos. O ikaw ay pupunta ng impyerno pag hindi mo inibig ang Panginoon kapag wala ka na sa mundo. Pero bilang isang Kristiyano, natandaan natin, bagamat mahal natin ang Panginoon, pero siya yung unang nagmahal sa atin. He first loved us. Sabi nga ng 1 John 4:19, tayo nagsisibig sa pag-shake unang tumibig sa atin. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat ginagawa natin bilang isang Kristiyano. Kaya bilang ibig ng ating Panginoon po,
sama-sama tayo, magkaisa tayo sa pamamahay. Kaya yun po yung unang punto natin. Then, kalawang punto natin, unity in faith in Christ. Pagkakaisa sa pananampalataya kay Kristo. Although sa yung pag-ibig, pananampalataya alos magkasama yun. Kaya sabi nga ng Marcos 11:22, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos upang makamtan ng kaligtasan o pagkakaisa kay Kristo. Kaya sa mga wala pang tunay na relasyon kay Kristo, paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya? O paano ba tayo maliligtas? Sa pakikinig po ng salita ng Panginoon po, o tanggapin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Kaya sabi nga ng Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangaral tungkol kay Kristo. Kaya sa buhay Kristiyano natin, na napakalaga po yung salita ng Diyos. Kasi dito tayo nagkaroon ng pananampalataya at dito tayo lumalago bilang isang Kristiyano. Sa pananampalataya natin sa Kristo po, dito tayo tumitibay sa mga pagsubok na pinagdadahanan po natin. Alam ko po, hindi man biro magkaroon ng pagsubok sa buhay, pero naging matatag tayo dahil sa pananampalataya kay Kristo. Tulad na lang po ng mga alagad ko, di ba, no? Naging matatag sila dahil sa mga pinagdaan nilang pagsubukan sa buhay, dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ganyan din po tayo. Na meron tayong pananampalataya sa Kanya, magiging matibay tayo. Ano bang unos sa buhay natin? At alam din natin, magkakakilala ng kaligtasan kung sasampalataya ka sa Kanya. Sabi ng Acts 16:31, manampalataya ka sa pinasusi ikaw ay maliligtas. Pati ang iyong samaya. Diba? Na napakalinaw na manampalataya ka, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Saan galing po yung pananampalataya? Sa salita ng ating Panginoon na pinapakinggan po natin na sana tanggapin natin sa buhay natin upang magkaroon tayo ng pananampalataya. Sabi nga ng mga Gawa chapter 4, ang karamihan ng mga nagsisimpalataya ay nagkakaisa ang puso o yung damdamin at yung kaluluwa po. Sana bilang sa Kristiyano na magkaisa tayo na ipangaral yung salita ng Panginoon o yung ebanghelyo ng ating Panginoon ko. Mas marami ko, sabihan ng Panginoon na marami ko ang manampalataya sa Kristo ko. Sana mga kapatid, huwag natin ikaya yung ating pananampalataya, yung salita ng Panginoon o yung ebanghelyo ng Diyos. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo dun sa Romans chapter 1 na sapagkat hindi ko ikinaya ang ebanghelyo, sabi niya, sapagkat siya kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego, sabi niya. Kaya napakalinaw po na manampalataya sa Kristo at ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya o kaligtasan na galing lamang po yan sa ating Panginoon po. Kaya sinasabi rin ng John 6:47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya ay may buhay na walang ganito. Kaya tayong mga sumampalataya sa Kristo, meron na tayong buhay na walang ganito. Yan ay katiyakan o assurance of salvation na meron na tayo niyan bilang sa Kristiyano po. Yan po ay hindi nagsisinungaling po yung salita ng Panginoon po o ang Panginoon mismo po. Although alam natin yung bawat pangako ng Panginoon sa bawat sa atin, alam natin, tinutupad niya. Hindi katulad natin na tao, minsan natutupad, minsan hindi natutupad. Di ba, may mga sabihin po yung mga iba. Sabi nila, yung pangako mo, napapako lagi. Di ba, kaya bilang sa Kristiyano sana maging halimbawa sa atin, na sana bilang sa Kristiyano na nangangako sa biyaya ng Panginoon sana matupad natin. Kaya yung tunay na mananampalataya po, meron siyang pangako na mula sa Panginoon, meron siyang buhay na walang ganito. Kaya sana tayong lahat po ay manindigan din tayo sa pananampalataya natin o sa katotohanan po. Minsan sa buhay Kristiyano natin, minsan nawawala yung katotohanan, yung paninindigan natin sa katotohanan. Dahil minsan sa pagmamahal natin sa anak natin, pagmamahal natin sa kapatid natin, minsan nawawala yung paninindigan natin. Minsan sinasantabi natin yung katotohanan. Pero sana bilang isang Kristiyano na manindigan tayo sa katotohanan. Sama-sama tayong magtiwala sa pananampalataya sa Panginoon po. At
sana yung pananampalataya natin na lumakad tayo ng may pananampalataya, hindi sa magitan ng paningin. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:7 po, yan ay sinasabi na lumakad tayo ng may pananampalataya, hindi sa magitan ng paningin po. Kaya, o hindi pakitang tao lamang po yung pananampalataya natin sa Panginoon po. Sana po, habang nandito tayo sa mundo ito, sama-sama tayo o magkaisa tayo sa pananampalataya sa Kristo o sa Diyos po. Although bakit ko nasabing sa Kristo o sa Diyos? Dahil isa lamang po yan. Baga meron pong tatlong persona ang ating Panginoon. Yan po yung Anak, Ama, at ang Espiritu Santo. Kaya kung babasahin natin yung Matthew, nandun po eh. Although hindi natin makikita sa Bible yung word Trinity. Pero makikita natin na dyan yung Anak, Ama, at Espiritu Santo. Kaya nagpapatunay na may tatlong persona ang ating Panginoon po. Example na lang po dun sa Matthew 28. Although dun sa John 10:30, sabi nga ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Kaya pinapatunayan po ang Kristo ng Diyos ay isa lamang dahil meron siyang tatlong persona. Kaya po yung pangatlo, unity in the service of Christ po. Tulad ng ating awitin kanina, yung paglilingkod kay Haring Jesus. Although bilang naglilingkod kay sa Haring Jesus o sa ating Kristo, meron tayong kagalakan at kapayapaan po na galing sa Panginoon po. Although yung pinuwang verses dito sa John 12:26, sabi niya, John chapter 12 verse 26. Hindi pa. Sabi niya, kung sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman guro ng lingkod ko. Kung sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Kaya napakalinaw po tayo mga magkakapatid na dapat sama-sama tayo o magkaisa na sumunod na paglingkuran ang ating Panginoon po. Sumunod na sa kanyang kagustuhan, sa kanyang salita, para mapaglingkuran na siya sa buhay natin. Kaya bilang sa Kristiyano po, sana sama-sama tayo maglingkod sa kanyang mga gawain po. Kaya tulad po ng Bible study natin kahapon po, no? Although marami po yung gawain ng Panginoon po. Kaya pag andun tayo sa Bible study natin, ibig sabihin, pinaglilingkuran po natin ang ating Panginoon po. Kahit ngayon po, although napakarami natin ngayon sa preaching service, ibig sabihin niya na naglilingkod din tayo sa ating Panginoon po. O iba't ibang man ng gift na pinagkaroon sa atin ng Panginoon, ang mahalaga po, gamitin natin sa paglilingkod natin sa Kanya. At ganoon po yung Lord's Supper natin kanina, sama-sama tayo nagpasalamat sa Panginoon po sa dakilang ginawa niya sa atin at pinaglilingkuran din natin siya. At maging sa prayer meeting natin, kapag nandun tayo ng sama-sama, ibig sabihin, naglilingkod din tayo sa Kanya. Paano ka makakapaglingkod sa Panginoon kung hindi ka masipag, hindi ka aktibo sa gawain ng Panginoon po? Kailangan po, nandun tayo sa gawain ng Panginoon para nagpapatunay na pinaglilingkuran natin siya sa buhay Kristiyano natin. Sabi nga ng salita ng Panginoon po, kapag nasa gawain tayo, kasama natin siya. Sabi nga ng Panginoon po, kung saan ako naroon, ay doon guruhon ng lingkod ko. Kaya sa kalagitnaan natin, nandiyan ng Panginoon po, hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin ang kanyang presensya sa bawat sa atin po. Kaya sana po na maging masipag tayo sa bawat gawain po ng Panginoon po. Tulad ngayon po na nag-aaral tayo ng kanyang salita, kasama natin siya. Kaya naiintindihan natin yung mga pinag-aaral natin dahil kasama natin siya. At sana po patuloy tayong maglingkod bilang isang mananampalataya po. Sabi nga ng uling talata na binasa natin, kung ang sino mang taho'y naglilingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Tayo po mga magkakapatid na naglilingkod sa Kanya, alam niyo po, pararangalan tayo. O gagantimpalain po tayo ng ating Panginoon po. Although makakanggap natin yan, sad ko sa iman na wala na tayo sa mundo nito. Pero ang maganda, nandun na tayo sa kagalakan. Nakasama ang Panginoon po, na mukhangan, na makita natin siya mukhaan po. Although yung gantimpala na alam niyo po, makakamtan natin yan. Kapag kapili ng Panginoon po, sabi nga nandiyan sa Revelation, magkakaroon tayo ng crown of life. O yung putong nabuhay na itinangako ng Panginoon po sa bawat sa atin sa Kanya. Pero hindi tayo naglilingkod, hindi tayo kasama dun sa gantimpala.
pero kasama tayo sa kaligtasan. Tutunay natin siyang tinanggap sa buhay natin. Kaya sabi nga ng Zephaniah chapter 3 verse 9, sabi nga sa huling talata, maglingkuran ang Panginoon ng may pagkakaisa. Sana lahat tayo sa biyaya ng ating Panginoon ay sagawa po natin yan bilang isang Kristiyano po. Sana bilang isang Kristiyano rin na magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Takot para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kundi takot na paggawa ng kasalanan, mapaglingkuran natin siya sa buhay Kristiyano po natin. Yung po yung sabi. Mapaglingkuran natin siya na may katapatan sa ating puso. Kaya kung meron tayong pag-ibig sa Kanya, nanampalataya na tayo sa Kanya, mapapaglingkuran na natin sa buhay Kristiyano natin. Kaya sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 7, dapat daw yung paglilingkod sa Diyos, hindi rin pakitang tao. Parang yung pananampalataya natin, hindi sa ng tao. Halimbawa, nandiyan po yung mga kapatid natin na mga elders, ay nandiyan si maglilingkod po na ako. Hindi po ganun. Dapat yung paglilingkod sa Panginoon ay galing sa puso. At ginagawa natin yung paglilingkod sa Panginoon para sa Kanya. Halimbawa na lang po yung mga naglingkod sa Panginoon, yung mga apostol po, galing sa puso po nila ang paglilingkod nila sa Panginoon po. Sumunod na ipinangaral ang salita ng Panginoon po, kahit gaano karami ang naging kapagsubok sa buhay nila, kahit buhay po nilang kapalit, hindi sila natakot. Magpatuloy lamang sila na paglingkuran ng ating Panginoon po. Sana ganyan din po tayo, anumang kahirapan, pagsubok na pagdanan sa buhay, magpatuloy tayo ng paglingkuran natin. Paglingkuran natin na dapat ang paglingkuran natin sa Panginoon po, may mabuting kalooban po tayo. Gaya ng ating Panginoon po. Dapat maglingkod tayong tapat sa Kanya, maglingkod tayong may kagalakan, maglingkod tayong may kakaibahan, maglingkod tayong may kasibagan, maglingkod tayong may pagtitiis para ipangaral natin ang Kanyang mga salita po. Sana bilang isang Kristiyano, ganyan po tayo. Yung mindset natin dapat, yung paglilingkod natin sa Panginoon po ay sama-sama tayo. Hindi naman isa namin naglilingkod sa Panginoon po, sama-sama tayong lahat po mga kapatid. Yan po ay sinasabi ng salita ng Panginoon po. Kaya sana bilang isang mananampalataya, sama-sama tayo na paglilingkuran ang ating Panginoon po. Yan po yung pangatlo. Yung pangapat po, yung last point po natin, dito po kinuha, unity in prayer to Christ. Pagkakaisa sa panalangin kay Kristo. Magdalong po bilang isang mananampalataya, sa bawat gawain ng kayo na pinapanalangin natin sama-sama. Kaya kinuha ko rito dito sa mga gawa po. Mga gawa chapter 2 verses 41 to 42. Sabi niya, yung mga nagsitanggap ng kanyang salita ay nagbautismuhan at naragdag sa kanila ng araw na yun ay may 3,000 kaluluwa. At sila nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Although bilang sa Kristiyano, sama-sama tayong nananalangin po. Alam natin yan, tulad ng verses na nabasa natin po. Ang mga tumanggap sa Kristo, sila yung mga bautismo, napakalagay po yan. At siyempre po, nalagdag po ng 3,000. Sa ating mga mananampalataya na isa lamang maragdag na mananampalataya ay naging kagalakan sa atin. Naging nakagalakan ang ating Panginoon po. Ano pa kaya yung 3,000 kaluluwa na naligtas na napakalaga sa ating Panginoon po. At naging matibay sila dahil sa turo ng mga salita ng Panginoon po o sa turo ng mga apostol. At sila'y nagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay tulad ng ginawa natin sa Lord's Supper at sa prayer meeting. Di po ba sa prayer meeting natin tayo mga mananampalataya, sama-sama po tayo. Sama-sama tayo nga ipinapanalangin natin yung mga kapatid natin na may mga karamdaman o sakit. At yung mga kakilala natin na may karamdaman o sakit, kasama natin sila, sama-sama natin sila sa pinapanalangin. Kung kaluhogan ng Panginoon sila po'y gagawin. Ganyan din po sa namamahan sa ating gobyerno. Di ba no? Namumuno sa ating bansa po, di ba nagtiyakay sa tayo na sama-sama tayo ipinapanalangin sila. Na magkaroon sila ng magandang kalusugan para yung gawain nila sa ating bansa ay makakabuti sa bawat sa atin. Kaya yung part natin bilang isang Kristiyano na ipanalangin ang bawat namumuno sa ating bansa. Yun po yung part natin bilang isang Kristiyano. Kahit hindi naman natin sila gusto natin sila, yung part natin na ipanalangin sila. Yan po yung part natin bilang isang Kristiyano po. Kaya sana
may sagwa po natin yan sa tulong po ng ating Panginoon po. Ganyan din po, no? Yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, na nagtatrabaho, maging dito sa ating bansa, na nagtatrabaho, sama-sama natin silang ipinapanalangin sa Panginoon po, upang ingatan sila ng ating Panginoon po. Ganyan po yung ministry ng Panginoon na sama-sama natin ipinagdarasal para magpatuloy ito. Ganyan sa mga kapatid natin na ginagamit ng Panginoon po na sama-sama natin silang pinagdarasal po upang magpatuloy sila sa Panginoon po. Ganyan din po sa pamilya natin, sa mag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho. Di ba, sama-sama natin silang ipinapanalangin, maging mga nakikinig sa pilay. Sama-sama natin silang ipinapanalangin para makilala nila ang Hati pa Kristo at tanggapin siya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas po. Yan po yung napakalaga sa buhay ng tao na magkaroon po ng kaligtasan. Kaya sa ating mga mananampalataya naman po, napakalaga ng panalangin. Kasi dito natin pinakausap ang ating Panginoon. Dito tayo dumadahing sa harapan po ng Panginoon. Kaya napakalaga po ng panalangin po. Kaya kung babasahin natin yung mga Gawa chapter 1, alam niyo po, ang mga lagyan po nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa panalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus pati ng mga kapatid niya. Kaya napakalaga po ng sama-sama panalangin o pagkakaisa ang panalangin. Kaya ang isang Kristiyano, yun po yung part natin na sama-sama tayong nananalangin bilang isang Kristiyano. Sana bilang isang Kristiyano, hindi lamang isang beses tayo nananalangin. Sabi nga ng Luke 18:1, always pray, o lagi tayong manalangin po. Sana bilang isang Kristiyano, wala man tayong kailangan na ipanalangin sa Panginoon po, dapat manalangin tayo para magpasalamat sa Kanya. Although bilang isang Kristiyano, pagkagising natin sa umaga, nananalangin tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo sa patuloy na buhay na binibigyan niya sa bawat sa atin po. At siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa mga blessings na pinagkakaloob niya sa bawat sa atin po. At una sa lahat po, yung pinapasalamat natin yung kalakasang spiritual natin. Sana ganyan po tayo, na lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon po. At sabi nga ng Psalms 55:17, manalangin tayo sa gabi at sa umaga at sa tanghali. Kaya ibig sabihin po nun na kaya pwede tayong manalangin po. Kahit anong oras o kahit anong panahon po. Pagkagising natin, bago tayo kumain, tanghaling tapat, at sa bago tayo matulog po. At sabi nga ng 1 Timothy chapter 8 na manalangin po tayo kahit saan daw pwede, basta tayo. At sinasabi ng Matthew 6:6 na pwede tayong manalangin sa silid o sa kwarto po natin. Although mga unang mananampalataya noon, nananalangin po sila sa templo. Dahil hindi pa dumating ang Hati pa Kristo o hindi pa dumating ang Messias. Pero dahil dumating na ang Hati pa Kristo at kumpleto na yung Bible, nananalangin tayo sa church o sa bawat gawain ng Panginoon na kahit saan pwede, na basta may gawain po ng Panginoon po. Pwede tayong manalangin. Kaya malaya tayong nananalangin sa harapan po ng Panginoon po. Sana bilang sa Kristiyano, sama-sama tayong manalangin. Kaya yung conclusion na, although bago tayo dadako sa conclusion, i-review lang po natin. Yung unang punto natin, pagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo. Na sana tanggapin natin ang kanyang pag-ibig sa bawat sa atin. Ibigin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isipan, ng buong lakas ko. Kaya pangalawa, pagkakaisa sa pananampalataya ni Kristo. Na sana yung pananampalataya natin, hindi sa magitan ng paningin, o hindi pakit ng tao, kundi galing sa puso natin, o galing mismo sa ating Panginoon. Kaya pangatlo po, pagkakaisa sa paglingkod kay Kristo. Paglingkuran natin siya habang nandito tayo sa mundong ito bilang isang Kristiyano po. Yung pangapat, na pagkakaisa sa panalangin po. Na yung panalangin, lagi natin siyang kausapin bilang isang Kristiyano po. Upang magtagumpay tayo sa mundong ito. Kaya yung conclusion na kinuha ko dito po, dito siya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi po niya dito, kaya kung kayo'y nagsisikhain man, o nagsisinuman, o ano man yung ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Kung ano mang ginagawa natin bilang sa Kristiyano, na sama-sama natin gawin, ang lahat po para makapagbigay tayo ng karangalan sa kanyang banal na harapan po. Sana ganyan po ginagawa po natin bilang sa Kristiyano po.
At sana tayo lahat po ay sama-sama na mahalin ang ating kapatid, ang ating kapwa. Higit sa lahat po, mahalin natin ang ating Panginoon po upang makapagbigay tayo ng kalwalatihan sa kanyang palarapan po. Sama-sama natin ipangaral yung kanyang salita o sama-sama natin paglingkuran po habang nandito tayo sa mundo po. Kapag ginagawa natin mga ganyang bagay, makakapagbigay tayo ng karangalan sa ating Panginoon po. Sana may saluwa po natin at sama-sama natin siyang purihin, sabahin at patuloy na pag-aralan ang kanyang mga salita po. Sana bilang Kristiyano po, ganyan po tayo sa biyaya po niya ng bawat kailangan natin kapag tatagupay po natin kung ginagawa natin yung ganitong bagay na napag-aralan po natin. Pagka po sa ating mga Kristiyano, parang review ito sa mga Kristiyano po. O sa mga hindi pa po tumanggap, napakalaga po ng salita ng Panginoon po. Na sana papasukin natin siya sa buhay natin. Tanggapin natin siya bilang Panginoon sa sarili natin tagapagligtas po. Sana na naging pagpapala sa bawat sa atin ng kanyang salita po. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat po. Maraming pong salamat sa ating Panginoon sa mensahe po pinakaya po sa bawat sa atin. At habang pinagbubulag-bulayan po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating pong pangwakas na awitin day by day sa bawat araw. Magkakapela po tayo sa ating po King. Sa bawat Sambit at bawat araw, kung pagsubok ay dumaraw man, sa Diyos ako na lang ang tunay,
mensahe na binigay mo po sa malilit na Panginoon. Salamat sa laman nito na kung saan kaisa sa amin. Ito mo pamagitan po ng kaya tulong ay mas maraming kaya sa amin. Kita naman sa amin ay sa kanya. Salamat po sa blessings na pinigay mo sa bagay nito sa amin, sa mga puso na nakinig na nakatanggap po ng biyaya na pagpapala sa mga ganito. Salamat din po sa anak ko na binigay mo sa mga ganito na sa amin ay tunay na pagpapala sa pamagitan ng mga mensahe binigay niya ang Panginoon sa buhay mo sa kanya. Kaya din po, kapag dito na pinatagod mo sa amin, sa gaba, sa aming puso, sa aming kaisipan, na pagpapala, ng gamit sa mga ganito. Ang gamit po namin, sa aming po pangalaman, pamumulat sa mga patuloy po namin. Kila namin sa panagin ng pinakakalog, magandang malawag sa amin, gano'n din sa aming po physical na pangalatawan, na hinahanda mo parami para sa iyo po. Kataon na sama-sama po kami maawit po po ulit nag-aaral at ikinig tumatanggap ng biyaya sa aming mensahe ng po ulit po Panginoon namin po manangin sa mga ganito na kung saan mayroon pa po isang dalawa na po po kilala sa iyo Panginoon sa mga tayo po sana na mga mensahe tayo na namin ang maging gano'n ito para maintindihan niya sa pamamagitan ng ang kaisipan ay makikilala niyo ang Panginoon na kaligtasan niyo kami namin po sa Panginoon Jesus. Ang sisyon, ang mabilis na po ng Diyos sa Panginoon. Kaya din po Panginoon, nalangin din po namin na may po susunod na po kawain kung saan ikausapin na po namin so ano niyo tayo ng kanilang pagkakalagin mo bawat puso, bawat kayo, bawat isa sa amin. Hindi po araw nito ay lubusan ipalagin mo kami sa pagdami sa pangalan po ng Dito na po nagtatapos ang ating service. Magandang umaga po.